Ayan, ginigipit tayo ng COMELEC. Kumbaga, ang kaya na nga lang natin sinasabing may demokrasya dito sa bansang ito kasi every 3 years nag-eleksyon, di ba? Kita nyo naman ang panggigipit sa iba't ibang mga tao dito sa bansang ito, kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte at sa ibang mga tao dito. Pinapabayaan na maraming kriminal sa lansangan, ang gulo-gulo ng bansa. Tapos eto na nga lang, ang simbolo ng demokrasya, nag-election tuwing 3 years, eto pa nangyayari. Ang Duterte Youth Party List ay binoto ng milyong-milyong Pilipino para maging kinatawan nila sa Kongreso, magsalita para sa kanila sa Kongreso. Duly elected naman, dapat kanina yung proclamation, sinabihan lang kami a few hours bago yung proclamation na hindi mapoproclaim kanina. Kasi daw merong serious allegations noong 2019 pa, yung Kabataan Party List laban sa amin. Yung mga serious allegation na yon, hindi naman talaga ganun ka-serious yon. Una, sinasabi nila hindi daw kami rehistrado sa COMELEC. Paano nangyari yon? Kaaway ko nga yung COMELEC commissioner dati, senior commissioner dati ng 2 taon eh. Kung hindi kami rehistrado sa COMELEC, di tinanggal na kami. Tatlong eleksyon na kami sinasama sa balota eh. Pangalawa, kinasuhan kami dati ng Kabataan Party List na vote buying. Kasi daw, sabi ko daw sa isang speech, kapag kami nanalo, lahat ng pondo namin ibibigay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun na yung vote buying na kaso sa amin. Sa dami-dami ng kilala kong kongresista, mayor, gobernador, na talaga namang bumibili ng boto, ang kinasuhan pa talaga ng vote buying, kami na kahit piso hindi kami nabili ng boto. Tsaka yung panghuling kaso sa amin, sinabi ko daw na dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ako, mahilig ako makipagdebate kahit kanino. Ibig ko sabihin, parang yung kay Kaloy Zarate, dinebate ko ng dinebate hanggang nakita ng taong bayan na makakaliwa sila, natalo na sila. Ang kaso sa akin ng Kabataan Party List, yung dulo, yung sinabi ko daw na hanggang maubos kayo, promoting mass murder daw ang Duterte Youth Party List. Sabi ko, kami nga yung anti-NPA, kayo nga yung related sa teroristang NPA, kami pa yung violente. Yan yung mga kinaso sa amin noong 2019. Na kaya, kahit hindi ka abogado, kahit nakikinig ka lang masang Pilipino, alam mong hawsyaw yung kaso. Ngayon, ang nangyari, bigla na lang binanggit kanina ng COMELEC na dahil daw doon sa serious allegations na yun noong 2019, hindi daw kami muna makakaupo. Kung pending na pala yan noong 2019 pa, bakit noong 2022, pending rin naman yan, nakaupo naman kami, di ba? At pangalawa, hindi namin kasalanan na natapos na yung hearing noong 2019, hindi nyo pa dinismiss noong 2019. Bakit kami yung nagsasuffer sa tagal ng pag-resolve nyo doon sa mga house show na kaso na yon? Kaya kami, bukas, pupunta kami sa Supreme Court, sasabihin namin sa Supreme Court, merong grave abuse of discretion ang COMELEC dahil pinigilan nilang maproklama ang isang duly elected party list organization na may 3 kongresista. So sasabihin namin doon, bakit grave abuse of discretion? Discretion na lang nila kung kailan sila magpo-proclaim eh. Nakalagay naman sa Constitution at sa batas kung kailan magpo-proclaim after election. Kasabay nitong mga kanina, kasabay namin. Bakit nagde-decide ang COMELEC kung kailan na lang sila magpo-proclaim? Diba? So, grave abuse of discretion yan at i-raise po namin sa Supreme Court bukas po ng umaga. Sir, nabanggit po yung issue doon sa 2019 na reklamo nila. Kasama po ba doon yung issue doon sa mga edad ng representative po ng Duterte Youth? Yan, na-dismiss na rin yan. Kasi nung nag-file ang Duterte Youth Party List for registration, ang unang set of nominees ng Duterte Youth Party List ay edad 27, 40, 41, 43, and 46. Mga reservists, mga dating pulis, at yung 27, si Congresswoman Marie Cardema yun. In-approve yun ng COMELEC and Bank kasi Duterte Youth and Professionals talaga yung nakalagay sa bylaws ng Duterte Youth. Ang nangyari dyan, bago mag-eleksyon, nag-substitute ako, 33 years old ako, tapos ang mga kasabay ko, mga 25, 28, 31, 36, tapos 33 ako. So, ang pinalta namin, yung 4 na 40 years old na mas matanda sa amin, na aprobado naman ng COMELEC
ang pumalit mga mas bata. Kinasuhan ako ni Guanzo ng misrepresentation daw. Sabi ko, paano naging misrepresentation yun? Kung yung unang in-approve nyo, apat doon, 40 years old, approve sa inyo, kasi pwede naman sa bylaws ng Duterte yun, as a multi-sectoral party list organization, galit ka lang talaga sa akin, kaya ako hinabol mo. So, isa yan doon sa kinaso ng mga makakaliwa, na-dismiss naman sa COMELEC yan noong 2020. Niraise pa nga ng mga petitioner yan sa Supreme Court. Sabi nila, hindi po pwede maproklama si Congresswoman Cardema kasi hindi po rehistrado sa COMELEC yan. Pag-raise nila sa Supreme Court noong 2020, after 1 month, dinismiss agad ng Korte Suprema. So, dinala na nga nila, nag-forum shopping na nga sila, papuntang Korte Suprema, na-dismiss na. Kaya tumahimik na sila simula 2020, kalating dekada na. Ni-raise lang uli nila yung may pending silang mga house show na kaso nung Marso, nung nag-number 1 bigla ang Duterte Youth Party List sa survey. At ngayon naman, sinakyan na rin ng COMELEC. Sinabi nila hindi muna nila ipoproklama dahil merong serious allegations daw noong 2019 pa. Sabi ko, kung ganun ka serious yan, ba't hindi nyo dinesisyonan agad noong 2019 pa?